Nanabig na makita, muli mong pagbisita. Malayang malaya sa pagyalangan, sa galak tumatag, ang iyong pagkastan, ang kalawakan. O Jesus, ngayong binig, walang ibang ako'y magsasaya, kaibigan. Walang ibang ako'y magagalak. Hey! Ang lahat sumigaw! Sumigaw! Gagalak! Hey! Ang lahat ng nilalay ako masaya. Ang isang-isa laging uhaw sa'yo. Ito ang akin, yung power bank. I-relate ko to sa, sa buhay natin. Tsaka ito kunyari si Lord. Tapos tayo yung cellphone. Diba? Kasi kapag tayo, kahit anong gawin natin, diba, nakatutok tayo sa mga bagay. Yung mga bagay sa cellphone na Facebook, mga ganun. Nakatutok tayo sa mga bagay na walang kwenta. Tapos nagugulat tayo, ba't nalulobat tayo? Kasi nakalimutan natin yung power bank. Yung power ni Lord. Kaya kailangan natin mag-recharge sa kanya kasi nandun yung tunay na yung kunyari yung love niya, yung ano natin sa faith. Yung ano sa power bank. Kasi lahat yun, kumbaga lahat ng pagpapagal natin sa mundo, wala tayong choice kundi bumalik kay Lord. Dapat laging connected. Still connected. Yun lang, wala pa 1 minute, di ba? Nakikita nyo naman ay earpod. Sino meron nito? Tapos kamay. Ako. Anong gamit nito? Gamit nito? Purpose. Mawala lahat ng ingay sa mundo. Mawala ng ingay. Naman. Siguro ang purpose nito, sa kadalasan kasi, mga ginagamit natin, yung mga earphones, di ba? Ito naman kasi high-tech. Turugan yung high-tech na. Yung kasi technology natin. At lalo sa buhay natin, diba? Sa buhay pa ng palataya din, na yung earpod nito, magagamit natin kumbaga para mag-focus tayo sa sabi natin na bawa sa salita ng Diyos. Kumbaga mula tayong dapat pang-isipin sa salita ng Diyos, doon tayo nakapokus. And pangalawa is yung pananampalataya ng Panginoon, yung faith natin. Kumbaga may tulad ko sa earpod. Kumbaga kung saan dapat, naka-sentro lang yung ating faith, ating Panginoong Jesus. At yung pangatlo is yung magkaroon tayo ng foundation. Yung foundation natin na kung saan yung earpod, kumbaga ito yung natin. Yun nga, sa earpod kasi, mabibigay natin ito na di tayo kumbaga nakahiwalay tayo sa mundo. Kumbaga sa spiritual natin na pananampalataya is magkaroon tayo ng na paglapit sa Kanya. Yun lang. Yun. Okay, pakapakala mo. Ay, Tisa, Basilio. Theater pala.
Parang ka ba yan? Okay. Okay, timer. Timer starts now. Ito ang hawak ko ngayon ay relo. Sa magandang gabi sa inyo, mga pala si Santiago. Tumatawa kayo. Ito na, naririto ako. Ibabahagi ko sa inyo ang kalagayan ng isang tao sa pamamagitan ng isang relo. Makikita natin kung paano nga ba ito ginagamit, ano nga bang saysay nito, at gaano nga ba ito kahalaga sa iyo. Sa buhay natin dito sa mundo, hindi lahat meron ito. Pero alam nila na kung ano ito ay mahalaga. Pero bakit nga ba gano'n? Sapagkat sa buhay natin dito sa lupa ay hindi natin makikita ang saysay o ang anumang mga kabuluhan kung hindi natin bibigyan ng importansya. Ito. 1 minute ka na. Hindi ako kasi 1 minute agad? Wala pa. Oo, yun. Seconds. Wait lang. Joke lang yung kanina eh. Tuloy. Sa buhay natin, tatandaan natin, di ba? Isang kataga, time is gold. Pero ano nga bang halaga nito? Ano nga bang halaga ng oras sa buhay natin? Ang oras ba ay ginto ba talaga? O hindi? Sapagkat kung alam natin na kung oras ay ginto, ganoon din natin siya papahalagahan. Sa buhay natin dito sa lupa, tatandaan natin, lahat ay mabilis, lahat ay madaling nawawala. Hanggang kailan kaya tayo, o hanggang kailan kaya natin bibigyan ng importansya ang ating buhay, at tatandaan natin ang buhay natin ay nakaunay lamang sa Panginoon. Kaya itong orasan na ito ay sumisimbolo sa ating buhay, kailangan natin siya. Dahil kailangan natin siya, lagi nating bigyan ng importansya kung ano binigay na sa atin ng Diyos. Tama ba yung sinabi ko? Naintindihan niyo ba? Diba? Hindi ko naintindihan. Basta may masabi lang. Puro importansya. Okay. Ang bilis naman kasi 1 minute. Ready? Dahil mo sinasabi, hindi naman kailangan. Okay. Set, go. So magandang gabi sa inyong lahat. Ako'y narito upang ihayag sa inyo ang isang magandang balita na sa ating buhay may liwanag. Uy, bawal yan. Hindi Ay, ka... sorry, endorsement. Cut. Sorry. Bawal, hindi ka ba? So yan nga. Bayad ko sa akin lahat. Apex yan. Flashlight nga eh. So yun nga, kailangan natin ng ilaw sa buhay natin kasi nga, tayo ay nabubuhay sa kadiliman. At syempre, ang flashlight, may pinapatungkulan lang yan. Hindi lahat naiilawan. So ganoon din syempre sa buhay natin, di ba? May mga bagay na minsan, pinapakailaman na natin lahat. Pero may mga bagay lang na kailangan, pinofocus lang natin yung sarili natin. Di ba? At yun yung purpose natin or plan ni Lord sa buhay natin. Na dapat dun lang tayo nakafocus para yun lang din yung lalakaran mo. Kung saan nakatutok yung flashlight, dapat dun ka lang din lalakad. 'Di ba? Kung saan tinutok ni Lord yung ilaw, 'di ba? Ilaw ng buhay. Yan, dun din tayo lalakad para nang sa ganun makarating tayo sa patutunguhan natin. 'Di ba? Hindi tayo malaglag sa bangi, hindi tayo maligaw. Ayan. At para din syempre makita natin ng maayos lahat ng lalakaran natin. Kung may bato man, yan, kung ano man yung nasa harapan natin. 'Di ba? Kaya dapat lagi mong dala yung flashlight. Dapat hindi mo kinakalimutang i-charge. Kasi pag nakalimutan mo, anong saysay nun? Kung dala mo siya, tapos hindi mo rin naman magagamit. So kung ganun din sa ating purpose o sa plano ni Lord sa buhay natin, dapat lagi mo siyang bitbit. Dapat lagi kang handa na sa bawat hakbang mo sa buhay mo, is dala-dala mo siya at lagi mo siyang tinatandaan. Para nang sa ganun, alam mo rin kung ano yung lalakaran mo sa buhay. So that's all. Flashlight. Payong ko, payong nyo, payong nyo lahat. Poeter. Ngayon, dahil gusto ko lang yan na example sa dalawa. Una, ano bang May magic yan. silbi ng Bilis, payong bilis. sa buhay ng tao? Parang di mo natatakpan. Ano bang silbi ng payong sa buhay ng tao? Para Kabila mo. protektahan tayo, Di sa kabila mo hawakan. para protektahan tayo sa ulan. Tama ba? At minsan, kaya tayo nais na protektahan sa ulan. O nais natin na may payong tayo para hindi tayo mabasa. Pero di ba sinasabi minsan,
sa Biblia. Minsan, pag masyado tayong protective sa sarili natin, parang ayaw na natin, yung tipong na gusto mo laging buhay ka, gusto mo ligtas ka. Pero kasi sabi na kung ninanais mong maligtas ka, ay mawawalan ka nito. Pero kung ninanais mo na mawawalan ka ng buhay para sa Panginoon, ay magkakamit ka nito. Ngayon, second example, ang payong ay parang example ko sa isang Kristiyano na hindi pinagpapala. Bakit? Ang isang Kristiyano ay may isang Kristiyano hindi pinagpapala kasi lagi niyang dalang kanyang payong. At ang pagpapala ay galing sa taas. So paano niya masasabi ang pagpapala kung lagi siya nakapayong? So dapat, di ba? Dapat lang payong. Dapat, alisin niya yung payong. Wala na yung purpose ng payong. Payong. Wala na yung purpose ng payong. Hindi, baliktarin mo para salo mo lahat yung blessing. Hindi, alisin niya yung payong. Para masalin niya yung pagpapala. Kasi minsan, Ayan, naipon na dyan yung ulan. pagka laging awak natin ng isang bagay na iniingatan natin. Tuloy pa rin. Kaya, awak natin ng isang bagay na iniingatan natin. Hindi natin alam minsan. Hindi pala yun yung kalooban ng Diyos sa atin. Pero yung kalooban niya hindi natin natatanggap. Yun na. So, dapat haluin niyo ulan. So, dapat haluin niyo ulan. Okay, timer starts. Mag niya. Hanggang lahat. Walang matino dyan. Sisig lang. Mag-pray. Sakit sa ulo niya niya. Yung tama daw siya 2 minutes. Ito na. Okay, serious mode. On. Okay. Magandang gabi po sa ating mga kapatid. So, meron po akong mag dito. Okay? So, ang mag na to, i-relate po natin yan sa buhay natin, sa piling ng Panginoon. Ano nga ba ang purpose ng mag? Diba? Kung yung iba sa atin, binabaliwala to. Pero hindi nyo alam na ang mag, never siyang nawala sa mga tahanan natin. Tama? Kasi ang mag, meron siyang malaking ginagampanan sa buhay natin. Okay? So, kung wala to, paano kainom ng kape? Kaya nga magkaiba ang baso sa mag, di ba? Kasi ang mag, meron siyang sariling purpose. Para saan? Para hindi tayo mapaso sa init na nilalaman nito. So, ang ibig sabihin lang po nito, kung i-relate po natin siya, no? May mga bagay na dumarating sa atin na sobrang hirap, pero si Lord, nagbibigay siya ng mga paraan, ng mga dahilan para mapagaan yung lahat ng hirap na yun. At yun, lahat ng bagay ay may solusyon at may purpose. Katulad ng mag na to, may purpose din ang ating buhay. Creamy white. Ay, claro. Kopi ko blanco. Kaya mag nyo. Kaya, mag-copy ko blanca na. Ayan. So, yung buhay natin ay parang plain na libro, storybook, or yeah. And then si Jesus yung highlighter. Yung buhay natin is magpapatuloy yung kwento, but what makes it different is kapag may highlighter. It adds color, it adds excitement in reading it, it adds color, yeah. Diba? And Ayan, si Jesus yung highlighter. No? He makes our life excited. He adds color to it. And, you know, ayun. It gives important. Siya yung nagbibigay ng, May tagabigay na. details ng buhay natin. Kasi, lahat naman ng libro pare-pareho, no? Pero kapag, kung pipili ka ng libro na gusto mong basahin, mas maganda yung kinukulayan. And si Jesus yung magbibigay ng kulay sa buhay natin. Yun. Lang. Thank you. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa ating lahat. Lang. Ayun po, Walang ako po ay natasan para may paliwanag kung ano yung ano yung purpose. Kung ano yung purpose ng sanitizer. Ayun, i-connect ko sa sa Word of God. And ayun, yung sanitizer natin is i-represent ko as Lord, and yung yung good bacteria and bad bacteria. Wala naman joke dun. Kapag si Jesus is hindi natin tinanggap,
it represents as unbeliever or the bad bacteria. And if we receive already the presence of God, Sabi English it eh. represents the Yung ilaw. si Jesus Christ yung maglilinis ng kasalanan natin, or siya yung mag-aalis ng kasalanan natin. And Yun. Yamin. araw sa inyo mga kapatid. Magpalang gabi pala. Sabi ba tayo yan? Medyas. Ayun. Marami talaga akong medyas. Kaso ang problema, maliit yung paa ko. Kaya naman, bago yung medyas ko, pero ang ginagawa kasi sa bahay, kapag basa yung medyas is pinaplansya. So lumuluwag. Parang katulad na yun, maluwag siya sa akin. Hindi siya kasya. Hindi siya fit. Kaya tatanungin kita, are you fit in? Are you fit in on your purpose? Kasama ba yun? Dito ka maganda ka maganda. Nasa uso ko. Ayan. Tuloy. Ipan mo. Tuloy na tuloy. Do you totally dedicate yourself, your purpose in God's will? Maraming Kristiyano ngayon naglilingkod, no, sumasamba, pero hindi naman fit o hindi 100% no, fit sa kanilang purpose. Bakit? Dahil hindi nila dinededicate yung buong sarili nila sa Diyos. Sabi sa Romans 12 verse 1, sabi ni Paul, I urge you, brother and sisters, to offer your body as a living sacrifice. And ano mangyari? It is pleasing and holy. At sa buhay natin ngayon, maraming Kristiyano ang hindi 100% pleasing sa Lord. Alam mo yun, mag-rapture na lang pero may pag-asa silang umangat pero 8 inch lang. Alam mo yun, 8 inch nasa langit, yung 8 inch nasa ano pa, nasa alapa pa. Bakit? Kasi Romans 10 verse 9, no? If you prophesy on your mouth that Jesus is Lord. Marami sa atin nagpo-prophesy na si Jesus ay Lord, ay Diyos, pero yung puso naman ay ibang ginagawa. Ako na. Ayun lamang. Ang aking message is Meron pa 18 minutes pa. 18 seconds pa. Fit in dapat tayo. is a question for you. Are you really fitting? Si Pastor Jane. Si Pastor Jane.